Ba't mo kasi ako binuntes? Guys! Oh, you go to Mama Tess and... Ano ba to? Ano ba to? Mudra, pak, ikot ka, ikot. Ikot. Chan! Oh, tingnan mo yung outfit ko, parang a-attend ng debut. Pakak! Oh, backless yarn. Hi guys! Papunta na kami ng Penglay dahil celebration ng 15th years birthday ng aking baby girl. My forever baby girl, Sabina Natalia. Aww. Sisi, dapat 15K kasi 15 years old. Lost this. Yay! Lexi! Oh, this is video. Ba't ganyan yung face? La! Ano po? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Ano, she's not my children. Of course, your ate is my child, not your child. She's not my child. Your baby brother is moving. So ouchie. So lakas na sipa. Oopsie. So sukat mommy. Oh my! We need to talk to the doctor. Oh no. Oh my! Can you talk to your baby brother and tell your baby brother to not move Don't so move. much? Don't move Because so it's much. so ouchie. Why is it When your ouchie? brother is kicking, it's so ouchie. Why the brother is kicking on your tummy? Oh, it's really kicking. You hold it right there. It's kicking. Feel it? I can feel it. Can you feel it? You don't like to see mommy get old? No. Look at me. Stop it yan, ma'am. Old like Mama Tess and Papa Cesar? No. Why? You want mommy to be young? No. And daddy also to be young lang? No. Why are you crying? Daddy, I don't like the blood go in my cheeks. Sir, pati dito, sir, pula din. Look down. Okay. Pero ito yung pinakamapula. Can you look over there? Yan. Ito talaga, sir. Kabila. This one. The little mermaid. Oh, wow. The scales are blue. How about this one? This is another sticker. Can you open them? You can like cut them through and then... What will you say to Tita, open. Doc? What will you say? You're welcome. ASMR. Is it yummy? Mommy, try also. Wala kang dugo. Kaya gumalaw. Na. Sarap. So, OGTT test natin ngayon. Ni-require yun ng aking OB. Para saan yun? Sa sugar. So, para siya sa sugar. Naturukan na ako, ayan. Pero meron pa tayong 2 turok. So, hanggang, bali 2 beses pa tayo babalik doon. 7:30 unang kinuhanan. And then, babalik ako ng 8:30 for the second turok. And then, 9:30 for the final turok. Pero buti na lang magaling yung nurse na nagturok sa akin. Hindi ko masyado naramdaman yung turok niya. Hindi ko alam kung bakit pinapagawa tong test na to ngayon. Kasi sa 2 pregnancy ko with Sab and Lexi, wala naman akong ganito. Nakakabasa nga rin ako ng mga post ng mga nanay na bakit nga daw ba may OGTT test na ngayon. Pero siguro tumataas yung cases ng mga buntis na may diabetes, no? Mataas yung sugar. Kaya pinapakuha na to ngayon. Dahil siguro sa mga kinakain natin, di ba? Kakagrab natin, kakasamgyup natin, and taas ng mga sugar. Pero kasi sabi rin ni ate kanina, talaga daw pinapakuha ng test na to even before pa. Dahil abnormal daw yung sugar minsan ng mga buntis. Pero again, last 2 pregnancy
ko, walang ganito. Pero syempre, kung ano yung gusto ng OB natin, susundin natin yan. So, ayan, wait pa tayo ng 8:30, then babalik kami dun sa clinic. So, we're done with our second turok. 8:30 na, umuwi mo na ulit kami. Buti na lang, ang lapit lang ng clinic sa bahay. And then, after nun, last na lang, tapos makakakain na tayo. Kasi jilo-jilo na ako. Jilo-jilo na ako. Gusto ko nang kumain, mga pi. Sabayan nga kita eh. Kasi ako binuntes. Sabay nga tayong hindi pa rin ako kumakain. Okay lang, basta magpatali ka na. Magkalabas nito. Dapat mo na lang number mo. Para pag may results na, message ka na lang sa email. Ay, email na lang yung result. Kunin ko na lang. Okay na. Pero pa-email na rin natin. Yung email. Hindi ako lumilingon, mama lang tawag sa akin yun eh. O di ikaw, mami di. Ano ba te? Yung pinya. Yung matamis te Lima po yung isa. Ay, sorry. Hi, Tita Doc. I'm eating breakfast. Are you okay na? Yes. My eyes. Tinitili. Tinitili. Lexi, I need you here. Lexi, come here. Look. Okay, did you tell them? Did you tell them? Don't use your phone. Because? Because you will go inside the tank. Did you tell Mama Tess? Did you tell? No. You have to tell Mama Tess. Go. Mama, Then come back here. Go. I want to hold it. Okay. Guys. Oh, you go to Mama Tess and show Mama Tess and tell Mama Tess. Mama Tess! Ano ba to? Ano Come ba on, let's to? watch yourself. Let's watch yourself. If you press that and the red button is on, it means that it's recording. You facing your like this. It should be like that. Oh, there. Oh. Hold it like that. When you show this, how? Okay, okay, okay. I'll hold it for you. Mom, put it here inside. Let's put it there. Good morning, guys! Today is April 28 at birthday ni Sab ngayon. So, mag-lunch lang tayo ng simple, pero ayan. Meron tayo ditong gift for her. Nilagay ko sa paper bag ng makeup para di niya maulaan kung ano yung regalo natin sa kanya. So, mamaya check nyo. Check natin lahat kung ano magiging reaction niya. But for the meantime, 7:23 yung time. So, baba na tayo. Tulog pa yung mga bata actually. Pero ako, lalabas na ako. Dahil may mga kailangan akong gawin. Quickie dahil Sunday ngayon at Monday na bukas. So meron ako mga kailangan gawin for work. Let's go. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Dalaga na si Day. Paye. Dalaga na. Oh, ginagawan ka pa ng spaghetti ng lola mo. Pap! Bakit Paye? Si Paye yan eh. Di ba ikaw si Mama Marie? Ito si Jowa, oh. Paye, anong wish mo sa birthday mo? Ha? Paye? Mom! Bakit? Laban nga lang daw. Ayaw na niya, ayaw na niya. Okay na. Everyone's ready for Sab's birthday lunch. Ayan, ito si Mama. Andun si Lexi. At hindi pa ready ang birthday girl. Oh, ito rin si Tangge. Mudra. Pak, ikot ka, ikot. Ikot. Chan! Oh, tingnan mo yung outfit ko. Parang a-attend ng debut. Oh, backless yarn. Nasa kotse na, di pa rin tapos mag-ayos. Ay, 2 oras lagi ang paantay talaga niya. Oh, sige. Oh, hala. Oh, pak. It's Ate Sab's birthday! So, bago tayo pumunta ng Penglay, dadaanan muna natin yung bagong kotse sa LG2 Auto Station kasi pinasiramid siya. Ba't tayo magpakita, birthday girl? Let's go! Okay, so nandito na tayo ulit sa LG2. Ayan, tapos na yung ceramic coating. Super mas lalong gumanda yung kotse. Nakita yung totoong kulay. Mas ano na siya ngayon, mas makinis. Mas, anong tawag doon? Tawag doon, kuya? Anong tawag sa ginawa mo? Ceramic coating. Ceramic coating. Ayan, effect ng ceramic coating, guys.
So, nandito na tayo ngayon sa LG2 Auto Station and hindi pa rin kontento si Kuya. Ayan siya, oh. Talagang gusto niya, may filter look ng itsura ng kotse. Ayaw niya tumigil. Sa kababapping, ayan na siya, oh. Perfectionist yarn. Laban, Kuya. Grabe naman talaga yung ginawa nila, Kuya. Mas pumogi yung kotse. Pogi na, gumwapo palalo. Ganong level. Dito naman sa side na to, talaga naman, o kahit sino makakita, mapapalingon. Dahil mas makinis na yung kotse ngayon. Kung makinis na siya paglabas ng kasa, mas kuminis pa siya ngayon. Ito ang hanapin nyo si Kuya, ha? Pagka nagpa-ceramic coating kayo dito sa LG2. Oh, pogi, oh. Oh. Oh, oh, oh. Talaga naman. Galing ng LG2. The best. So, nakuha na natin yung kotse sa LG2 Auto Station. This is the first time na madadrive ko siya ng mas mahaba. Kasi nung dineliver ko sa bahay, saglit ko lang siya na-drive. Grabe, sobrang smooth talaga niya. And sobrang gaang ng manibela. Ang sarap niya i-drive. Hindi mo mararamdaman yung haba ng biyahe or even pag traffic. Kasi sobrang komportable sa loob. And ayun, kung naghahanap kayo na magsa-ceramic coating ng mga kotse nyo, highly recommended si LG2 Auto Station. Meron silang ibang branches na po pwede nyong puntahan. Puntahan nyo na lang yung Facebook and yung Instagram nila para ma-check nyo kung saan. Sobrang reasonable ng price and super galing nila, Kuya. Especially dun sa branch nila sa Visayas Ab. Kasi talagang sobrang detalyado niya, super perfectionist niya. As in, pagbigay niya sa amin ng kotse, more than pa sa brand nyo yung naging itsura. So ayan, para maproteksyonan nyo yung mga sasakyan nyo, pwede kayo mamili kung ceramic coating, yung mas mura na pinagawa namin, or yung PPV or PPF yata. Meron pa silang isa. A little bit higher, pero mas na yun, matindi na yung protection yun para sa mga kotse nyo. Hi guys! Papunta na kami ng Penglay dahil celebration ng 15th years birthday ng aking baby girl. My forever baby girl, Sabina Natalia. Love you, baby. Mag-BFF yan sa Facebook. May regalo daw sa'yo si Aldeo. Binigay ba? Happy birthday! Yan ang baby ko. Hello, my baby. Hello. Ay, sus. Ayan na. Sisi, dapat 15K kasi 15 years old. Lost case. Bab? Sino ka dyan? Hindi ako sanay. Hindi ka nakapambay. From Diwata, Paris. Yes, Habi. Ano ginagawa mo? As a vlogger. Tignan mo yung dalawang senior. Sa mga usapang maintenance. Yay! Lexi! This is video. Ba't ganyan yung face? Ba't ganyan? Smile, ah. Smile! Smile! Video ka. Video eh. Patay, oh. Smile. I think car ito. Car. Okay, for Lexi muna. For Lexi. This one is for Lexi. Wow! Okay, Sab naman. Dahil mahilig siya sa make-up hobby. Buksan mo na! Buksan mo na yan kasi ex-deal yan. Make-up, syempre! Baka maiyak ka. Gusto ko yung iiyak ka for the views. Char! La! Ano to? What's that?
Ano yan? Oh! Hindi siya naniniwala hanggang di daw niya nakikita ito. Baka box lang. Kasi kailangan niya sa school. Oo nga, ayaw mo ba? Wala mo naman daw sila Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Good news kasi lahat ng giveaways ganyan. Abi! Oh, di ba may ganyan tayo? Taray! Love, kiss mo na. Actually, ayoko talaga siya bilan eh. Sam, Ayaw kikis- na namin siya bilan, kaya lang sabi niya may kailangan daw. Wait lang, kikis din yung waiter. Nagkakatinginan pa kami. Sino may iwan dito para picture? Parang obvious na ako naman. Yung titig niya sa akin, parang, hoy, pinagbalot na kita ha, magtrabaho ka. Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Welcome to Jollibee! There you go guys, napanood nyo na nga ang lahat ng mga kaganapan sa aming buhay ngayong April. Pagka talagang minamalas ka, this is actually the second time that I'll be shooting an extra. 10 minutes yung ginawa kong extra kanina guys, pero nauwi siya sa wala. Dahil pag-check ko, oh my gosh, walang audio. So hopefully this time meron na, kasi pag wala pa rin, di na ako gawa ng extra sa sobrang tamad ko. But anyway, this is just going to be a quick extra. Gusto ko lang sabihin sa inyo na konting-konti na lang lalabas si Baby Dragon. And the reason kung bakit parang yung mga videos parang nakakompile lang ngayong April is parang gusto ko hiwa-hiwalayin sana yan. Pero every time mag-a-attempt ako na gumawa ng vlog na isahang bagsak lang, na parang kunwari birthday lang ni Sab ito. Tapos yung mga nangyari nung iba pa, nung nagkasakit si Lexi and all the happenings na meron ngayong April, yung pagpapacheck up ko and all that. Kapag mag-a-attempt na ako na gagawa ng separate videos for that, tinatamad ako. So, mabuti na lang na at least na ilaban pa rin natin yung vlog natin kahit na isang bagsak yan. Thank God, nandiyan ang aking magaling na editor na si Cass. Thank you so much for keeping up with your ninang Chacha. Pero bago ako magpatuloy dito sa aking chika, papakita ko muna sa inyo ang aking baby bump. There you go, mga moms. Delivery date on 2nd week of June. Pwede ring 3rd week of June. So, ito na siya. Ayan na si Baby Dragon. Malaking-malaki na po siya. At talaga namang nakita niyo kung paano ako maglakad. Literal na para na po akong pato maglakad. Ganyan na. Ganyan na po tayo maglakad. And mga moms, nasa moment na ako ng aking pregnancy na yung aking mga kamay, lumaki na. Yung namamanas na ako. Buti na lang yung sa mukha, slight lang, na dadaan sa makeup. Pero pag wala akong makeup, yung ilong ko laki-laki na rin. So the reason pala while I'm fully made up now is today is Friday. I just got home from work. So yun, sabi ko, naisipan ko, okay, this is the perfect time to shoot the extra. So yun, aside pala dito sa aking kamay, natingnan nyo maliit lang kasi talaga tong daliri ko. Mukha pa rin naman siyang maliit sa video, pero lumaki na siya niyan. Hindi na magkasya yung engagement ring tsaka wedding ring ko. Kaya nag-decide ako, wag na muna siyang isuot. Ayan o. Kasya pero masikip kahit pag pinilit ko. And then, yung legs ko, my gosh. Kung malaki na siya before, mas lumaki pa po siya ngayon. Which is actually normal kasi pag buntis, kasama talaga ang pagmamanas. Diba, may mga ganon. Lumalaki-laki talaga yung ibang parts ng mga katawan natin. And ewan ko kung ako lang yung, nung first pregnancy ko kay Sab, size 36 lang yung pa ako. Tapos naging 37 siya. And then kay Lexi, 37, naging 37.5. Tapos ngayon, yung ibang mga shoes ko na 37, hindi ko rin siya masuot. So I'm hoping na babalik ako sa 37 kasi masasayang naman lahat ng sapatos ko kung magiging 38 ako bigla, mga moms. Isang tsinelas na lang yung sinusuot ko every time lalabas ako. Kasi lahat ng slippers and tsinelas ko, medyo mas malaki na siya sa akin ngayon. But anyway, sabi ko, this is just going to be a quick
quick chika. So, ayun nga, ang dami nangyari nung April, guys. And I'm just so glad that April is over. Super fun nung April naman kasi kahit na maraming nangyari, nairaos naman natin siya. Nandyan yung prom ni Sab, birthday ng tatay ko, birthday ni Sab din, and then nagkasakit pa si Lexi. Thank God she's okay now. And I'm hoping na sana hindi na yun magkakasakit soon. Nagka-conjunctivitis siya, which is sore eyes in layman's term. Nagka-sore eyes siya, pero hindi ko kasi inisip na iba na talaga yung mga sakit ngayon. Kung magkaka-sore eyes yung mga anak niyo, wag niyo siya ipagsasawalang bahala. Kasi actually, nung unang araw pa lang na nagkakamuta-muta na si Lexi, sinasabi ni Mike na bibili agad siya ng pangpatak para sa mata ng bata. Pero hindi ako pumayag agad kasi ayoko nga masyadong umasa sa mga gamot. Gusto ko yung natural antibodies ng bata, labanan yung sakit. Pero mali ako kasi kung bumili kami agad ng pampatak dun sa mata niya, hindi masyadong lalala yung sore eyes niya. Sobrang tagal. Ang sore eyes ngayon, guys, yung kay Lexi may kasamang lagnat, tapos sumabay pa yung ubo at sipon niya. I'm just really happy and relieved na ngayon okay na siya. And thank God hindi siya na ospital kasi yun talaga yung ayaw namin ni Mike dahil hindi namin kaya makita at a very young age na sasweruhan yung bata. So sa sobrang init ng panahon ngayon, nag-e-evolve na po yung mga sakit na dati ay iniinda lang natin. Dati naalala ko nung may sore eyes tayo nung mga bata tayo, naglalaro pa tayo sa labas. Ngayon mga iba na siya. Kaya minsan pag nag-uusap kami ng asawa ko, parang sinasabi ko sa kanya, kawawa naman yung mga anak natin. Si Lexi, hindi na nga masyadong lumalabas. Pero alam mo yung konting labas, bigla pang magkakasakit. 'Di ba? Parang iwas na kayo, ingat na, pero hindi pa rin may iwasan yung sakit. Because if you guys are always watching my vlogs, nito lang mga nakaraan din, nagkaroon naman siya ng gastroenteritis. So I'm hoping na sana hanggang paglabas ni Baby Dragon, or sana hanggang matapos yung taon na to, wala na masyadong kumapit na sakit dito sa anak ko kasi kotang-kota na siya. Though yun nga, sabi ni Doc, hindi daw talaga maiiwasan because of the weather that we have right now na napakainit. I'm sure na feel nyo rin yan. Kaya dito sa bahay namin, kahit na may solar kami, na sa umaga lang gumagana dahil yung solar namin ay hindi de baterya, medyo lumaki yung bill namin, nadagdagan ng 2,000 pesos. Pero yun nga, sinasabi din ng asawa ko, mas okay na yun kasi kesa naman tiisin namin yung init, tapos ang ending magkakasakit kami, mas mahal daw magpa-ospital. Natama naman siya. Ayun, ang dami nangyari ngayong April, aside dun sa pagkakasakit ni Lexi, yung mga tests na mga kailangan ko pang gawin, na hinihingi pa ng OB kasi nga malapit na yung delivery natin. Meron pa akong ilang test na gagawin pa ngayong buwan. Baka tomorrow or next week gawin ko na rin siya bago kami pumunta sa aking OB kasi nakaschedule kami ng balik doon May 13 if I'm not mistaken. Naisingit pa rin namin ngayong buwan yung pagbili ng bagong kotse, diba? Nailaban namin yon. Yung chika about the car, why did we choose a China brand car? Paano ba yung payment namin? Is it cash ulit kagaya nung last time na auto or ni-loan ba namin to? Lahat ng mga chika na yan, and even yung review of how the car is after siguro a month or 3 weeks of driving. Bibigay ko sa inyo lahat ng mga reviews na yan soon. I'm going to do a different vlog for it kasi kita nyo naman, nakaupo na ako, hinihingal pa ako. But yeah, basically that's it. I'm just so glad May na ngayon. Konti na lang yung kailangan namin gawin. Kinokompleto na lang namin yung mga kailangang ayusin for magiging nursery room ni Baby Dragon pagkatanghali. Makikita nyo yan very soon dito. And yung iba pang chikahan tungkol sa mga preparations of what we need to buy for Baby Dragon, I'm going also to do a separate vlog for that. But right now, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga nanonood pa rin ng ating vlogs. Maraming salamat sa inyo. I really wanted to document my pregnancy journey because I feel like this is going to be the last. Though pag normal delivery kasi yung nangyari sa akin, baka hindi ko ipapush magpa-CS, pero gagamit tayo ng bonggang-bonggang contraceptives na ibibigay sa atin ng ating OB. Meron siyang nasabi sa akin last time na nagpa-check up kami na kung hindi pa talaga ako ganun ka-fully decided na magpa-CS, magpa-Ligate, merong mga contraceptives na tumatagal for 5 years. So, ayan. Kasi, guys, natakot kasi ako nung huli kaming nag-usap ni OB. Pero sabi niya, wala daw akong dapat ikatakot kasi yung pain tolerance naman talaga ng tao, iba-iba. Pero may mga friends kasi ako nagsabi na nung nagpa-CS nga daw, yung mga parang masakit. So, parang kung normal yung magiging delivery ko, tapos isi-CS ako, ano pang sense ng nag-normal ako kung magpapaligate din ako, bubuksan din yung tiyan ko. 'Di ba? Mas okay yung ligation kung masi-CS ka. Kasi gusto ko ngang gumaling agad dahil, as you all know, hindi naman tayo talaga regular employee, no, sa ating trabaho. Talent po ang tawag sa amin. So, wala akong 90 days na maternity leave. Siguro max na yung 10 days sa amin, guys. Meron akong paid leave, pero sa isang buong taon, 15 days lang yon. Nagamit ko na yung ibang leave ko. Pwede ko pa namang gamitin yung iba. Pero ang dami ko kasing backlog
na mangyayari sa work. So, ayoko ring matagal mawala. Kaya gusto ko talaga ma-normal to. At again, kung mano-normal ako, tas hihiwain din yung tiyan ko, parang baka mas mahirapan ako mag-recover. And another thing, isa rin sa parang no sa akin na wag na nga muna magpa-ligate, sinabi ni Doc na yung labas na tahi sa ligation, mabilis lang siya gumaling, pero yung nasa loob, it will take parang 3 to 6 months healing. So, kung ganun yung healing ng ligation sa loob ng tiyan, ibig sabihin 3 to 6 months, hindi rin ako makakabike. I really wanted to bike na. Kasi, ang tagal ko nang walang maayos na exercise. Ang tanging exercise ko na lang ngayon ay yung lakad ko mula sa parking papunta dun sa mismong radio booth namin, which is around 5 to 10 minutes na lakad lang. Super bilis lang. Wala pa yatang 50 steps yun. So, wala pa yata akong 100 steps sa araw-araw. Tapos pag weekend, ay day, talagang tulog-tulog lang ako. So, excited na ako magbalik sa maayos na workout, na routine na meron ako before. Yun yung nag-discourage sa akin na parang, ay, ganun katagal yung healing sa loob ng tiyan. Pagka niligate, sabi ko sa asawa ko, parang, wag na muna siguro ngayon. Kasi nga gusto ko na agad na gumaling agad para makabalik sa mga usual na ginagawa. Tapos si Mike naman, natatakot naman magpa-vasectomy dahil nanonood kasi siya ng mga YouTube videos na pag nagpa-vasectomy, parang 1 week, lalabas dun sa wiwi nila ay may kasamang dugo. And never pa siya nagkaroon ng major operation. Kaya rin siguro, takot na takot siya. At naiintindihan ko naman, ayoko naman pilitin yung asawa ko kung natatakot din siya. Dahil kung ako natatakot sa ligation, siya natatakot sa vasectomy. Magbato-ba topic na lang kaya kami. O kaya comment na lang kayo below. Baka merong mga nagpa-vasectomy at ligate na dyan. Kamusta po ang inyong recovery? Baka sakaling makapag-decide kami sa mga i-comment nyo. But right now, tatapusin ko na po itong vlog na ito. Napahaba na naman yung extra natin. Again, thank you so much for watching this video. Thank you for engaging yung mga nagko-comment. I see you guys. Maraming salamat sa inyo. And I do hope panoorin nyo pa rin yung mga next uploads natin cause yung reason talaga kung bakit mas sinisipag ako aside sa gusto kong i-document talaga itong pregnancy ko. Kasi I wanna look back years from now na ganun yung nangyari sa amin before or yan pala yung itsura ko nung nabuntis ako dati. Aside from that, na gusto ko talaga siya i-document, natutuwa rin ako at na-encourage ako dun sa mga laging nag-aabang nitong mga vlogs natin weekly. Thank you so much sa inyong lahat. So ayan, so paano? Para makaano na ulit ako, makatulog. Gusto niyo yan? Puro tulog si girl. Para makapagpahinga na ako at makapagpahinga na rin kayo. Thank you guys for watching this video. Until next time, see you in my next vlog. Bye-bye! Mwah!